Well, do I have to start from the beginning or? Okay, sige. I'll just give you chronology na lang para ma-appreciate po na lang. I think it was that day na kung saan I was done in Naga. I was, una, nagpunta ako Naga, nagpunta ako ng Kamsu kay Governor Luigi Villaferte. I was there at 8 o'clock in the morning and then at 10. And then that morning, I received a phone call from General Marbil na sinasabi sa akin, Sec. Abalos, Alice Go is with the custody of the Indonesian police. And this is because of the police operation. At ito sinabi niya sa akin importante. If we cannot go there by 1 o'clock in the morning, 1 o'clock, they would release Alice Go. So medyo kinabahan ako noon. I was still at Naga and so sabi ko, I have to find some airfare, not only there, but going back. Kasi dapat may uwi ko kaagad. Ang hirap. So, ang ginawa ko na lang dito, nagtanong ako ng kung sino mga kaibigan pwedeng tumulong just to, may tumulong sa akin yung kaibigan ko si Michael. And pinahiram niya aeroplano niya just so makaalis kaagad ako because time is of the essence. Ayoko mangyaring si Alice Go ay mapawalan ng Indonesian authority. And then I was at the airport by 6 o'clock. I was supposed to leave at 6. Unfortunately, nagkaroon na naman ng problema. At in between that, ang dami kong kausap just so maplansya lang natin ito. We were able to leave by 11. Ang takal ko sa airport. Siguro mga 5 oras halos kami ron. Para lang makuha namin yung landing permit sa Indonesia. I have to call on the Philippine Embassy here, Philippine Embassy there, the DFA, and the Indonesian Embassy, etc. Finally, we were able to leave. Pero kinabahan ako. Sabi ko, paano yan? I've talked with the police attaché of the Indonesian Embassy. Sabi ko, paano yan? Binigyan yung deadline, 1 o'clock, makapakawalan ninyo. So, ang sabi nila sa akin is that hindi hubali, they've seen in good faith, they would extend. And so, Indonesian time, dumating po kami ron siguro mga alas 3, past 3 o'clock in the morning. Nasa Indonesia na kami noon. Siguro nakatulog kami at the very most 2 hours lang because at 6, 7, gising na po kami and we're already preparing for the meeting. And then I've gone to kasi sa Indonesia, ang chief of police nila, cabinet rank member of the cabinet. Ganun kataas. They give importance to the police. Ganun kataas. Eh, dumating ang Pope doon. So, ang sumalubong sa akin is the deputy. So, tatlo ang nakausap ko. Yung one for the Interpol, the other one for the dangerous drugs, and the other one for the CIDG investigation unit. So, nag-usap muna kami. It took us probably 1 hour just so yung mga issues maayos lang namin maigit. And then finally, when they allowed us, kasi ito lang, I want to make this very clear to everyone. Nagpunta po kami ron, hindi ko alam kung maiuwi ko si Alice o hindi. Walang kasiguraduhan ko. Bahala na. Kung umuwi ako, hindi ko nadala. I'm sure there will be a lot of criticisms. Bakit nakawala na naman, etc. Pero, sa totoo lang, binaliwala ko yun. Sabi ko gano'n, hindi. Pupuntahan ko to, this is my duty. And, bahala na kung pabibigyan na ba. I will try my best with General Marbil. Yun po ang state of mind ko at that time. And so, through this pag-uusap, etc. And by the way, pag-uusap, pinayatan na po tayo na iuwi. Until finally, there was a formal meeting, I think, nasa media yun, na kung saan ito yung Indonesian side, at dito po ang
Filipino side. No? Kasama ko si General Marbil at I think nakulat po rin mga kaibigan din natin sa NBI at sa Bureau of Immigration na yung mga bata nakita ko talagang pagod na rin po sila. Wala ko silang pahinga. And this is the Philippine team. Until finally, no, nilabas nila si Alice Go at pinagsinta po sa akin. Nung pinagsinta sa akin si Alice Go, sinabihan niya ako at nakikita niyo naman siguro, part of the video was there. Meron daw siyang death threats. Nagulat ako and she requested, sabi niya, Secretary, can I have a private meeting with you? Sasabihin lang po sana ako sa inyo. So sabi ko, General Marbil, sumama ka, tsaka isa ko pang kasama. Together with, I think there were 3 Indonesian police and we were led to this small room. At yun, may sinasabi siya na meron daw siya mga death threats at takot daw siya sa buhay niya. And all this time, kinuha ni General Marbil ang phone niya and he's trying to record. Kasi parang ganun yata ang protocol sa police, mas record it or something. Pero ayaw ni Alice Go na recorded dahil wala raw siyang lawyer or ganyan-ganyan. But going through the protocol of the police, they want everything documented. Doon pumasok, may kumuha ng picture. Nung nandun kami sa private room, if you're going to notice that picture, it was not a selfie, ha? Inuulit ko, it was not a selfie. Kinunan po kami, nakatingin ako sa camera. It's for purpose probably of documentation po ito, of that private meeting. No? So, hindi ko na alam kung sino may hawak, kung saan napunta po yung picture na yun, basta nandun lang yun. In short, sabi ko kay Alice, simple lang. Alice, kung sino man itong mga taong ito na papatay sa iyo, bibigyan, we will assure you. Yung security mo, we will give it to you. Sabihin mo lang sa Senado, sabihin mo lang sa korte lahat ng nalalaman mo. Lahat. Napaka-importante mo. At huwag kang matakot. Kung kinakatakutan mo papatayin kanila, huwag kang matakot. Importante, malaman po ito ng ating husgado. No? Ano yan? So, doon po nagtapos, no? Nilabas ko si Alice at siguro mga after that, proseso pa siya, tumagal sa immigration. Tapos, nung nasa aeroplano na kami, pag-landing po namin dito, so dumating na kami Pilipinas, pumasok na itong kapulisyahan. No, I'll show you pictures. Saan na ba yung pictures? Can you show the pictures? I'll give it to you. These are exclusive photos sa aeroplano. So, pumasok sa aeroplano ang CIDG team. Binasahan po siya. Pwede ko ibigay sa inyo yung USB niya. Binasahan po siya ng kanyang Miranda rights, ng kanyang demanda. Siya ay nakademanda after this. No? Ng Office of the Ombudsman. No? So makikita nyo, nandyan, hanggang sa bumaba siya, nakaposes po siya pagbaba. Pagkatapos, pagpapunta sa airport, kinunan ng mugshot, fingerprints, medical, nilagyan ng picture ng CIDG under Filipino po. No? So ganyan po ang nangyari. No? Yung punot dulo ng lahat. Ngayon, siguro pupunta na ako sa tungkol sa kaso. Okay. I think it was, can I have Yusef J.B. Llamas? I think, Yusef, you could take a seat over here. And Undersecretary Lord Villanueva. Si Yusef J.B. Llamas is the head of our legal. Siya po yung nag-file ng kaso in behalf of the DILG against Alice Go. And the Undersecretary Lord is the head of our operations sa DILG. Okay. I think this was way back May, yung during the first part of the investigation of Alice Go. May. So matagal na po ito, first part. If you will recall then, I think it was Senator Sherwin who was asking that DILG do something about disciplining Alice Go. And let me tell you this, no? Let me emphasize it. Under the local government code, no, and under pertinent laws, wala pong disciplining authority ang DILG.
hindi kami pwede mag-suspende, mag-preventive suspension ng sino mang public official. Wala po kami ganong kapangyarihan. Wala. Inulit ko. So the best that I could do at that time was create a task force. Primarily, itong task force na to in relation lamang sa aming papel to supervise the mayors. Kasi Alice Go is a mayor of Banban. Yung may kinalaman sa supervision. So I created a task force headed by Undersecretary J.B. Lamas. And sa task force na ito, binuo kagad ang final niyang kaso. Anong kaso ba final sa kanya? Pakisabi mo. Sa Ombudsman po, meron po tayong final na admin case and also criminal case po for violation of anti-graft and corrupt practices. Dahil po dito sa aming investigation na nakita po namin na binigyan po ni Mayor Alice Guo ng she acted manifest partiality, bad faith, giving unwarranted benefit. Kung maalala po ninyo, doon po sa dalawang korporasyon ng Zunyuan at Ongshen na mga pogos po ito na despite may kakulangan po sila sa requirements sa business permit at na-revoke yung kanilang mga license ay patuloy po sila nag-operate. And then the other thing is that napatunayan din po namin na si Mayor Alice Guo still has financial interest dun po sa Baofu Land. Ito pong Baofu Land na to, ito po yung nagmamay-ari ng mga buildings, ng facilities po ng Pogo. At dito po namin napatunayan na meron pa rin po siyang financial interest o pag-aari po doon. Kaya dahil po rito ay sinampahan din po siya at pinanigan po kami ng ombudsman po rito, sampahan po siya ng kaso dito po sa dalawang counts na ito. So, kung titignan nyo at that point in time, kung anong ebidensya meron kami in relation na pagiging mayor niya, final ni JB. Dalawa po yan. No? Number one, sa anti-graft and corrupt dahil na mayor po siya at para may kinakampihan siya, financial advantage, etc. At pangalawa, siya po ay parang meron pang stockholder pa siya ng kumpanya. No? Na yung Baofu, yung may kinalaman dito. So yun po ang final. At final ito sa ombudsman. At ang ombudsman, kinampihan ng DILG. At ito ang naging spark o trigger bakit nagkaroon ng preventive suspension si Alice Go. Inuulit ko. It is because of this case. And not only preventive suspension, ay siya'y permanently tinanggal bilang mayor ng Banban dahil sa kaso ng ombudsman na final ng DILG. And perpetual disqualification from office. Inuulit ko, dahil sa ginawang demanda ng DILG through the ombudsman. Ngayon, ang proseso niya nito, pagka-file namin sa ombudsman, ombudsman will now take over. Ngunit, at ito'y sana maunawaan ng ating mga kababayan, it does not preclude the filing of other cases. Ibig sabihin, pwede bang ibang kaso isampa mo? No? Ng ibang ahensya. Pwede mo sampahan niya sa AMLA, human trafficking, etc. No? Pwede pa yan. Maski open yan eh. Maski sino magtulungan, sampahan mo pa na marami. No? Ang sa amin lang, at that time, kasi kailangan nakatuto kami nga sa supervision over the mayor, yun ang ginawa ngayon ng legal namin. Na tingin ko nagwagi kami dahil natanggal siya, nasuspindi siya, perpetual disqualification. Ngayon, yung issue nito is that ito yung findings ng ombudsman. And so yung ombudsman ngayon, sila po ang nag-file. Ombudsman na yan. Dahil wala na kami dyan, ombudsman na. Ang ombudsman na kung ngayon ang nag-file sa Kapas, Tarlac ng kaso. Ang sinasabi naman po dito ng ombudsman is that it is by virtue of the Sandigan Bayan Act of 2015. No? Parang 2015 about the jurisdiction. Hindi ako familiar dito, no? Yun ang sinasabi nila. And so, kako, be it as it may, sige, andyan yan. Basta kami, simple lang. Kung
ano yung sabihin ng korte, ng Senado, pag po sila, walang problema. Maski ngayon, ilipat po namin sa Senado eh. Huwag lang makasuhan ng pulis, no? Kasi baka makasuhan kami, ililipat namin na walang ano eh. If they guarantee us that, walang problema. Maski ngayon, ililipat po namin ito. Pangalawa, ginarantya naman na lahat ng Senate hearings a-attend naman si Alice Go. No? At pangatlo, ang akala ko nga ito ay overnight lamang dito sa police. No? I was of the impression ito yung malilipat na talaga sa BGMP o kung sa lahat. Pero sana malaman ng kababayan natin, ang nag-determine kung saan siya, hindi rin po kami, ang korte, ang judge. Siya magsasabi kung saan, kung ikaw dito o dito. Kaya ang maganda siguro, ang Senado at ang korte ay mag-usap na lang kung how to go about this. Basta kami, susundin lang po namin kung anong sabihin ng otoridad. No? At I want to make that very clear. No? So, in closing, ito lang masasabi ko sa ating mga kababayan. Nagpunta ako sa Indonesia, hindi ko alam kung makukuha ko si Alice Go o hindi. Kung hindi siya makuha, katakot-takot na kung thesis mo makukuha, magagawa, pero naibalik po namin siya. That's the most important thing. Naibalik namin si Alice Go. For me, that is already mission accomplished. If you are going to judge my character just because of one picture, wag naman ganon. Wag naman ganon. Pinaliwanag ko, yung picture na yun was taken for documentation, dapat, no? Kasi nga yung hindi ko alam kung, I have no idea na nagpapakit pa ng katabi ko. Just for that, hindi ko alam na gano'n pala nangyari ro. At pangalawa, with reference sa kasong ito, alam po, yan, nakausap ko kayo si Senator Sherwin. Sabi ko sa kanya, Senator, alam mo yan. Ikaw nagsasabi sa akin, gawan ko ng disiplina. Maski wala akong kapangyarihan na disiplinahin si Alice Go, we've done the best that we can. Gumawa kami ng task force, binigay namin ng findings, nagdemanda kami, napatanggal namin si Alice Go, napasuspend namin at perpetually dismissed dahil sa ginawa namin. Sana naman maunawaan ng ating mga kababayan nyo. At yung ibang kaso, sunod-sunod na ang file, I think, ng NBI, nag-file na ang DOJ, nag-file na ang AMLAC, you see? Yun ang hindi ko sabihin. Marami po yan dahil hindi naman kami pulis para malaman namin yung financial transaction nito. AMLAC po yan eh. No? Ibang sangay na po ng gobyerno yan. Ang sa amin lang hinahabol namin yung sa kanyang pagiging alkalde. So, yun lang po sana ang inaano sa inyo, ang inihingi ko sa ating publiko. Sana, I'm just asking for fairness here. No? Lalo na sa mga kasama ko rin, sa mga NBI, sa BI na nandun, wala po kaming tulog. To be frank with you, halos 48 hours, siguro tulog namin 2 oras lang. Nakalimutan ko lang kumain, kaya nakaharap yung Indonesian. Tinira ko na yung hobya dun eh. Kinain ko na, nagutom na ako eh. Wala pa pala kami lunch, yung nag-ano kami ron. No? So, ako ay yun lang po. No? At maraming salamat for giving me this opportunity to explain it to the public. Salamat po. Sir, siguro at our age, nagugulat din tayo. No? Itong ating lipunan, parang kayo nagse-celebrate. Nangarap tayong magka-gold medal, kung nagka-gold medal, ang pinansin natin yung away ng mag-ina. Nangarap tayong mahuli yung isang tumakas sa batas, ng mahuli, ang pinuna ay yung larawan. Balikan ko na po yung eksena yun. Kasi isa po ito sa naging kontrobersya. Parang, kumaraw di popular words ngayon, parang friends daw po kayo. Kasi lumapit sa inyo, hi sir, sabi nung dating alkalde, nagkita na po tayo. Yun po yung nagkaroon ng batikos, lalo na sa social media. Diretso ko po ang tanong, close po ba talaga kayo? Okay, ganito po yan. Kung makikita yung video, sabi ko gano'n, ikaw pala si Alice. Kasi parang first time ko nakita itong tao ito. Tapos sinabi niya, hindi po sir, nakita na po tayo. Ako saan? Naalala ko na. Sabi niya, doon pala sa Tarlac, kasi she is a mayor. So, I think it was one occasion there na yung Tarlac
governor, si Susan Yap, pinatawag lahat ng mayor ng Tarlac, lahat. Madami sila, mga 30 in a room. So yun ang sinabi niya sa akin. Yun ang pinag-usapan na namin. And then, napasok na yung death threats. Hindi ko siya, siguro the most is malayo. O, ito po mga mayor namin, ganun lang. Hindi ko close, hindi ko kakilala si Alice Guaya. It's only that time na gano'n ko siya kalapit na nakausap. I don't know. Well, nasa aeroplano kayo, hindi nyo ba napag-usapan paano sila nakarating sa Indonesia? Hindi ko na ho kinausap dahil sa totoo lang, ang flight namin is about 4 hours. Ang posisyon po, ito si Marbil, ito po si Alice ay nasa likod. So hindi ko na ho tinanong kung ano kayo ng one thing that, yun nga dapat nga, natanong ko kung paano umalis ito dahil curious din talaga ako dahil sabi ko nga, dalawa yan by air or by sea. For whatever it is, we should always review the protocols that we have right now, lalo na sa dagat. At dadagdag ko lang yung nangyari sa Indonesia, you know, Alice Go is just a case, one case, but there are a lot of other criminals that can go through this path. Kaya nag-usap kami ng Indonesian police na yung ginawa namin na ganito, police to police, ito ay magiging institutionalized na. Yung cooperation na ito, yung pagtutulungan natin, kasi sila namumroblema rin. Malaki yung border nila sa tubig. Tayo, malaking border natin sa tubig at iilan lamang ang bangka natin, iilan lamang ang ating mga helicopter to patrol. So, magkakaroon ng parang pag-uusap, exchange of information, exchange of operations, no? So, yun pong napagkasunduan namin. This will be the start of something big dahil we have common enemies. Number 1, yung drugs. Number 2, smuggling sa lugar na yan. No? At marami pa ho. No? At may na-trace nga kami na yung ibang mga operations doon baka dumadaan sa Pilipinas. Hindi ko lang ho babanggitin. So we have common enemies as far as we are concerned. Criminal activities and the criminal themselves. So, balikan ko rin yung naging controversial na yun. Marami yung bumatikos nung lumapit daw sa inyo, hindi nakaposas. Ang tanong ko po sa inyo, tama ba na ang Philippine authorities ang magpoposas sa huli ng Indonesian authorities? Kasi na mismo, hindi nagposas. Well, ganito po yan, no? Kasi Indonesia po ito, sana maunawaan ng kababayan natin. Nasa Indonesia po kami noon. No? Number 1, ang Indonesia ang may control ito. At ang tanging hawakan natin kay Alice Go ay yung contempt order ng Senado. Contempt order lang. Wala tayong warrant kay Alice Go. Wala. It's just a contempt order. No? At yun nakuha po yan sa Indonesia. Ngayon, nagkataon lamang na yung final namin kaso, nagkabisa ng warrant, kaya medyo matibay-tibay na tayo. Kaya yun, pag-landing ng Pilipinas, binasahan na siya at nakita niyo, the rest is history. Nakaposas, etc. Iba na ito dahil, Pilipinas na. But that is Indonesia. Yung kung nakikita niyo, hindi nakaposas, Indonesia po yun. No? Okay. Meron po bang proper protocol o decorum sa mga otoridad sa mga ina-arresto o itin-turn over, hindi natin masabing kriminal kasi wala pang hatol. Opo. Maaring pinaghahanap lamang ng ating batas. Well, po ba? Detainee, technically speaking, Alice Go is a detainee. So you have to consider yung ating Philippine law tuukol sa pag-aresto sa kanya and at the same time yung human rights aspect nito. May mga human rights yan, mahirap kaya binabalanse mo po yan. But one thing is certainly follow protocols here. Sa aeroplano pa lang, pag-landing dito, nagpunta yung CIDG, binasahan na siya. Ikaw, Alice Go, ay nasasaktan ng ganitong kaso. Binasahan din siya at nakita sa video. Pinaalala ko sa kanya ang Miranda rights na you have the right to remain silent, may karapatan kang manahimik, and you have the right to a counsel, may karapatan kang magkaroon ng abogado. Anything you say can be used against you in the court of law. Kung ano mang sabihin mo ay pwede magamit laban sa iyo. Ito yung mga karapatan ng isang akusado dapat malaman niya. Binasahan din po siya noon. So, lahat po ng protocol ay sinunod po ng ating kapulisyan. So, first day na narito siya,
ito siguro mga kayo, kasama niya nabasa na ito, artikulo nito. Kaya ba sa artikulo parang ino-joke na tila nagpadali daw sa isang watered down case na isinampa laban kay Alice Go para hindi mapunta ang kaso sa Senado. Ang tanong ko po sa inyo, may epekto ba? Hindi. Kung siya na pakulong sa krame o doon sa silong ng Senado? Kasi ang habol naman dito ay parati siyang umattend sa Senate hearing, hindi ba? Garantisado yun. I think it was agreed by the court na lahat aatinan niya. Aatinan niya lahat po yun. Agreed po yun. Pangalawa, at inuulit ko po sa sinabi ko kanina, ang nag-file ng kaso ay ang ombudsman. Ito'y bungad ng nauna na namin reklamo. No? Na naging dulot nga ng kanyang perpetual disqualification, kanyang preventive suspension, at itong unang kaso lamang kay Alice Go. At wala pang ibang mga ebidensya ng araw. Kaya ngayon pala napapasukan yung mga kaso eh. Kung titignan mo, may mga, I'm not sure, Yusek Miko, kung meron pa bang mga kaso ngayon na binibuild up against Alice Go. No? Oh, yan. Oh, yan. Na-file na ba yan? Oh, you see? So, yung ibang, mabuti nga ito, nagkaliwala dito DOJ, yung ibang mga kaso ngayon, sumunod na. Nasa Department of Justice na at final na rin. You see? So, at that point in time, sana maunawaan ninyo, ang pinag-uusapan dito as Bamban Mayor, dapat siya matignan yung kanyang pagka-mayor, masuspindi siya, matanggal siya sa pwesto. And then the other cases na hawak na ibang dumire-diretso na. Ano nangyayari ngayon? Kaya nga ito, sa for resolution na raw sila. No? So, ayun. Yung kung sa akin, tama kayo na yung sinasabi po ninyong a-attend naman sa Senado, kung ito'y nasa custody ng police o ng Senado, importante, huwag siya mag-skip ng hearing. Kung patawag ng Senado, maski araw-araw, nandun po siya. And we commit to that. No? Anyway, parang umami naman yata at umuo naman yata ang korte rito. Kung ano sabihin ng korte, parang yun yata ang pinayagan ng korte. That she will be there at the hearings. May sinabi po siya na banta sa kanyang buhay. Ibinulong po ba sa inyo o maaaring gumawa ng kapatid, sinulat sa papel? Kasi ito yung nagbanta sa kanya. Opo, makikita niyo dun sa video. Sabi niya, there are death threats, diba? At tingin ko ilamin naman ng kanyang abogado. Parang nakita ko sa diary or nakita ko sa radyo or something. Ang sa akin lang, nasabi niya talaga yun. Doon ay sa picture na sinasabi ko doon sa kabilang kwarto na for documentation purposes. Kaya niya kami gusto makausap dahil sinabi niya na may malalaking taong baka pwede siyang, yung kanyang buhay ay nanganganin. Alam niyo, very complex itong mundo ni Alice. Very complex ito. Ngayon, ang Senado ay nasa proseso na kinukuha ang mga ebidensya pa, ang mga pangalan pa. No? Basta isa lang ang sabi ko sa kanya, sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Huwag kang matakot sa buhay mo kung proteksyon ng kanya. Yung pinangako ko talaga yun. Kasi kung may mangyari sa kanya, konsensya ko yun. Basta importante lang, lahat ng alam niya, ibugal niya, sabihin niya sa Senado, sabihin niya sa mga otoridad. So in essence, ang sabi niyo, ang sama rin yung tayo niyo the truth will set you free. Yes, ang katotohanan talaga ang mapapalaya, no, sa kanyang kalooban at luluwang ang kanyang damdamin dito. Napaka-importante kung sabihin niya totoo. Yun naman sa akin. Kaya nga, isipin ko naman, nagpunta ako sa Indonesia. Umaga, nasa Bicol ako. Kamsul, Naga. Maya-maya, nandun na ako sa hinahabol ko yung alauna. Bahala na, wala nga. Kinuha ko ng damit. Isang underwear lang, isang t-shirt lang, wala, nakalis na kaagad. Isang backpack lang, bahala na. Ang masakla po, hindi ko nakuha, po, katakot-takot na batikos. Pero as long as I've tried my best, for me, okay na yun. Wala akong pakialam sa batikos. Importante may ulo si Alice Go. At masasabi kong mission accomplished po kami rito. At ako yung nagpapasalamat din sa, of course, si Barbie lang aking kasama rito, sa suporta po yung mga kila DOJ, ang NBI at ang Bureau of Immigration. Si Asek Miko, tingnan natin ang katanungan kasi nabanggit ni Sec. Bena.
Meron mga kaso pang nakasampa ka, dinidinig sa DOJ. Ano yung mga kaso na submitted? Well, salamat po sa tanong at makita po natin yung buong universe ng mga kaso na ipafile laban kay former Mayor Alice Guo. Unang-una, noong June 20, nag-file po tayo ng trafficking in persons case as against former Mayor Alice Guo as well as 12 other executives and founders of 3 separate companies. Ang current status po nito ay nasa preliminary investigation, submitted na rin po for resolution ito. No? So, ang nangyari, as an update lang din, ang nangyari po kahapon ay nag-submit po ang camp ni former Mayor Alice Guo ng isang motion to admit counter affidavit. Dahil po alam natin na nung nag-file siya, nung una niyang counter affidavit, wala na po talaga siya dito sa Pilipinas. Kaya nagka-problema tayo dun sa nagnotaryo dun sa counter affidavit. Sumubok ulit sila kahapon na ipa-admit yung kanilang counter affidavit. So, of course, the considerations there are, one, kung wala naman siya dito, hindi na rin siya makapag-file ng isang motion to admit. So, it seems as though parang out of convenience lang po dahil nakarating na po siya dito sa Pilipinas, kaya siya nag-file ng isang motion to admit. So, those are the considerations that the panel of prosecutors will have to decide on. Second, there was also a money laundering case filed on August 30 as against 34 people including dismissed Banban Mayor Alice Guo and Cassandra Ong. Nabanggit na po ni Secretary Ben Hurt po yung case that was filed by the DILG and eventually filed by the Ombudsman in court. No? Meron din tayong OSG case. Previously, it was a petition to cancel the certificate of live birth of former Mayor Alice Guo, which ripened into a quo warranto petition before the RTC of Manila. There is also a freeze order that was issued by the Court of Appeals, freezing the assets of the dismissed mayor as well as her business partners. No? So itong grant ng freeze order na final ng AMLAC, initially 20 days lang po siya, but because we were able to defend yung ating, or justify an extension of the freeze order, we were granted a freeze order which is a maximum of 6 months. No? So, in the meantime, ang purpose po kasi ng freeze order ay para hindi po magalaw ni former Mayor Alice Guo yung assets at yung pera niya na sa tingin ho natin ay proceeds ng illegal activity. There are also 90 bank accounts and assets amounting to about 7 billion pesos that were frozen. And then of course, meron din tayong COMELEC case, violation of Section 74 in relation to Section 262 regarding material representation in the Certificate of Candidacy. So ito po yung list of cases that are pending and are going to be filed in court. So, ito lang, gusto ko lang i-emphasize at this point. Kung makikita niyo po, yung sinabi ni Nico, yung sinabi ko, pareho. May kanya-kanyang sangay ng gobyerno na pwede mag-file. Inuna lang namin yung tungkol sa kanyang pagiging mayor na kung saan siya na perpetually dismissed at nasuspinde at natanggal. No? At yun, nagtulungan na, yung iba, final na ng final, ang dami, nakita niyo naman. Ganun po yun. Kaya, yung word na akusasyon, parang masakit din para sa atin. No? Walang galo na kasi nakita niyo, ang daming kaso nito. No? Nauna lang kami rito para talagang makuha lang at matanggal siya sa pwesto. Yun ang importante. Sige po, may tanong po ako, tanong bata. Sa dami ng kaso niya, assuming for the sake of discussion, maunang katulad, kansilado yung kanyang registration of, delayed registration of birth. Pagkatapos, tinanggihan naman siya ng China. So, stateless siya. O, refugee. Mahirap na tayo kulong ang refugee. Sige po. Kulong pa rin po siya. No? Kasi lalabas, wala siyang citizenship. Stateless. Ika nga. No? But, hindi naman po pwede maski stateless ka, hindi ka malalagot sa mga krimen na ginawa mo. Makukulong pa rin po siya. I think Nico can also answer. Crimes are also territorial. So kahit naman banyaga po kayo at may ginawa po kayo dito sa Pilipinas,
that was considered a crime under our laws, you will still have to go under the process of our rule of law here in the Philippines. Kaya hindi naman siguro, kagaya po nung sinabi ni Secretary Benhur, ay hindi naman pwede na dahil stateless ka or just because foreigner ka, hindi ka pwede managot dito sa Pilipinas. Jumping po dun sa sinabi ni dating Mayor Guo, na may threat sa kanya at yung pangihikayat sa kanya na magsabi ng totoo. At siya mo pinagsabi ng totoo, sa kanya natin alamin kung pawang katotohanan at katotohanan. Siya mo ba'y qualified na maging state witness? Actually, that actually opens up a discussion on yung talagang ginagawa natin sa investigation. No? Itong illegal activity sa Pogo ay hindi lang domestic problem. Isa tong transnational organized criminal group. No? So, hindi tayo magtataka kung bakit may contact din siya sa Indonesia, may contact din siya sa Cambodia, or sa kahit anumang bansa pa. No? So, if, for example, may makita tayong mas malaking tao dito sa investigation, hindi na magiging most guilty si former Mayor Alice Guo. As of right now, dahil sa ating mga alam, sa mga lumalabas sa investigation, she still stands as the most guilty, thereby disqualifying her to becoming state witness. But if kung matumbok natin at may makilala pa tayo mas malaking tao dito na nagpapalikod sa mga illegal activities ng Pogo, then she may become a state witness because she will no longer be the most guilty. Meron pang mas mastermind doon, no? Pero this still, of course, is subject to the investigation that we are going to conduct. It will also depend on the willingness of former Mayor Alice Guo to cooperate with the law enforcement and the authorities. Ano po ang nagawa na kung may investigation na po ba iba't ibang agencies ng gobyerno? May binanggit sa Quadcom hearing na ninong ang tawag ng isang resource person, yung Guo. Medyo shadowy ang pagkatao nito. Meron na bang investigation kung sino siya? Meron naman po, no? However, I don't think it is the right time yet to divulge kung ano po yung nalalaman natin. Sige po. Dahil, Seryoso question. Doon po ba sa deposit niya sa 90 bank accounts? In the digital age, alam naman natin yan. Mabilis. Meron pa po bang natitira? meron pa po, no? I don't have with me the report of AMLAC or the case files na final. Pero may binanggit po sila na amount, no, that was quite significant pa rin. Hindi naman po na parang na-dissipate lahat ng pera niya. Meron pa po tayong nahabol. At ang sabi din ng AMLAC, this is only the first case that they are filing. Mas malalim pa yung investigation at mas maraming cases po ang ipafile. Sa akin lang, sana sa narinig lahat ng ating mga kababayan, ang DILG works closely with the Department of Justice. Madalas po kami ni Sec Boying, matatandaan nyo, kay Bantag, kay Tevez, no? Meron pang Kibuloy, no? May Kibuloy pa. Ngayon, eto naman kay Alice Go, no? So, yan po ang mundo namin. So, we work closely here. At sana maunawaan ng ating mga nakikinig ngayon na sa dami ng kaso nito, no? We really have a strong coordination with each other. We coordinate at maganda po ang aming relasyon po tungkol po dito. Yung mga build-up of cases po namin, nag-refer po kami sa kanila and vice versa po. Nagtutulungan po sa lahat ng bagay. Yung pong hinuhukay, kumusta na? Hinuhukay. Hinuhukay ng police. Well, nag-hearing po sila kahapon sa Davao. Si Gerald Torre, pasensya na, wala po ako lang. Nandun yata ay si JB ang umattend sa akin. JB, ano nangyari sa inyong kahapon? Pinag-usapan mo kahapon yung reklamo ng KOJC tungkol dun sa manner ng pag-serve ng warrant of arrest. Doon po indikot po yung discussion kahapon. At maganda po naman ang binanggit ng ating PNP na ang ginagawa nila ay pagpapatupad lamang ng warrant of arrest na ang korte ang nag-issue. So, sinusod lang po ng ating PNP ang kanilang trabaho. So, ganun po ang takbo po ng kahapon ng usapan. O question mula sa media,
Hello. Good morning, Secretary Katrina Domingo from ABS-CBN News. The lawyer of the Guo family earlier said that Wesley Guo intends to surrender as well. Do we have initial information from your counterparts in the ASEAN? Yes, there are reports. Galing ba ito sa abogado niya? Okay, lumabas na pala ito. Okay, yeah, it's supposed to be confidential pero sinabi nila there is this ongoing at inaayos na rin po ng namin po yan. Ng DILG, PNP, and DALUC. Kung mangyayari po ito, kompleto na. That's why it's important for them na sumurrender, sabihin na totoo, huwag matakot sa kanilang buhay. We're working on that and a lot of other things. Yes. Sir, saan bansa po kayo nakipag-coordinate? Anong status na po? Ano po yung timeline ng pag-uwi niya? Wala ko na akong sasabihin about that. It might preempt it. I only confirm what you said as stated by the lawyer. Okay. That there is this ongoing. Okay. Sorry, we really have to squeeze for some information. Please. Because a lot of people are asking about it as well. Ano lang, sir, paano lang siya nag-send ng feelers, at least, na magsusurrender na siya? Ganito na lang yan. Let's take it this way, no? Na it came from him and there are some people who's now handling everything. Okay? Ganun na lang. Ganun lang muna kami kasi ayokong maudot ito at ayokong maano. Please, I beg you, mas mabuti, next time makita tayo, nandun na ako o kasama ko sila. At importante, makuha lahat ito, lahat ng mga wanted. Mahuli natin lahat ito. Okay. Sir, hindi na ako tatanong ng details doon. Gaano na lang kahirap for you to locate his... Nako. Ano, sir, yung mga hurdles? Mahirap ito, hindi biro itong pinagdaanan namin. Kasi, unang-una, you coordinate with the Indonesian police. And then, on their end, no, ilang bansa rin ang minonitor natin dito. Not just one country, ilang bansa ang minonitor natin dito. Hindi ko lang na-mention yan. No? And we have to really use other agencies of international agencies here. No? Kaya nga ako'y nagpapasalamat sa kay General Macapas. No? Magaling at ang ating mga police attaché sa iba't ibang bansa. Talagang siguro ito si Alice Go, she felt na nahirapan siya matatago dahil nakabuntot sa kanya parate. Mabigat. Kaya nung sumurrender siya, nakita mo, medyo makakagano na kanyang demeanor, no? Na nahuli na siya, magsalita ka na, okay na okay na yung safety mo, magsalita ka na lang. Kasi nakita niya kung paano kahirap talaga itong ganitong tago ka ng tago. That's why we're asking on Wesley, sumurrender ka na rin. Kita mo naman, importante, safe ka rito, maganda posesyon ng Pilipinas, you have to face the Senate hearing, the court here, maganda ang democratic process natin, our justice system, and we will just make sure na walang papatay sila. Check, As far as I'm short lang. Sa score na 3-0, meron pa bang leverage si Wesley na magkasabing gusto ko? Pag hindi nagkasundo, baka mahuli siya ng Indonesian Police, 3-0 na. Well, napakasimple lang ito. Maliit na ang iniikutan niya, mahuhulit siya. Ganyan naman kasi. Maliit na ang kwarto para magtago pa siya sa ibang ano. Dahil maganda, solid ang ating relasyon sa ibang bansa, lalo na with the ASEAN, no? At lahat talagang pag you take a plane, no? O barko man yan, talagang mahihirapan ito. Sec, thank you very much. Yes, Ted. Just to confirm po na yung reports na si Wesley Go daw ay nakapunta ng Morocco. May ganun lang yung info. Well, one thing's for certain, no, umiikot sila ng iba't ibang bansa. Umiikot po sila. No? And we always have to coordinate with the other agencies, international agencies here. Yun po ang ginagawa natin. As far as the PNP is concerned. Another topic na. So, balikan ko lang sir yung death threats with ex-Mayor Alice. Yes. He said earlier, you told her na sabihin mo lahat, huwag ka matakot sa buhay mo, o protection ng kailangan. Is this commitment from yours, legal binding? Is this
tantamount of plea bargain or Ay, hindi naman. It's my own personal at ni Margo. Konsensya ko na lang to kung may mangyari dahil siyempre, ano yan, kinumit mo yan eh. I mean, maski sino naman sa atin dito, ang buhay ay sagrado, no? Pero yun lang nga, on our end, sabihin niya naman totoo rin. No? Sabihin niya, I'll try to do my utmost no, na proteksyonan siya at huwag siyang matakot dahil nasa sense ko, parang, siyempre, malalaking tao yung itutuga mo yan eh. No? So, there's this sense of fear. No? Sense of fear. Kaya sabi ko, huwag ka matakot. Sabihin mo natin ang laban mo at we will make sure. No? As far as the chief is concerned, I am concerned, we will give you the best protection for your life. Mr. Secretary, dalawa yung tanong ko, no? Yung unang tanong. Meron ba? Yes, meron. Oo. Yung una kong tanong, nakakabilib kung paano nyo nadala. Okay. Pero nandun pa rin yung tanong, ano nakatakas? Ano yung... Tama Yan po talaga yun. tanong eh. Ano nakatakas yan? Tama ka ron, Philip. Tapos No? yung pangalawa, Hmm. meron pa akong pangalawang tanong. Pwede nyo bang ihayag ng formal dito na available kayo para sa 2025 senatorial elections? Okay. Okay, yung unang tanong about paano siya nakatakas, these are some of the things na dapat talaga mahimay ng Senado. Kasi I do believe myself na dapat ang protocols natin sa private hangars, i-double check. Tignan natin, ganun ba tayo kahigpit dito? Kasi mabigat din yan. Ito yung mga privado, mga hangars. At pangalawa, yung ating mga ports, yung pag-alis-alis natin. Do we have enough patrol here? Ano ba ang ating immigration process dito? Pero obviously, hindi ka tatakas ka, hindi ka dadaan ng immigration dito. Di ba? Tatakas ka eh. Or maaaring tumakas ka, may fake kang binigay. Fake na passport. So, for all intents and purposes, dapat malaman natin to. Kaya maganda yun sa Senado, in aid of legislation, ano pa mga measures ang dapat gawin dito ng Border Patrol, ng BID, no? Lahat po ng aviation security, lahat na may kinalaman. Dahil archipelagic tayo. Yung tanong po ninyo about the senatorial goal, napakasimple po niyan. Ang partido po ang mag-determine kung sino tatakbo and they have to announce it. Ang partido po magsasabi po niya. Hindi po. Salamat po. Okay. Mani. Nabanggit na po ba ni Alice po yung specifically kung saan gagaling yung mga threats? And na-identify ba niya? Hindi ba niya sa EC? Well, actually, hindi niya naman nasabi sa amin, no? Kung sino itong mga taong nagtatreat sa kanya, no? At ang sinabi niya lang, kung pwede namin magarantiya ang kanyang buhay. Takot siya sa buhay niya. Yun ang sinabi niya. Takot siya. Yun lang. Kaya ngayon ang nire-record ni Chief Marbil sa tape na hindi niya pinayatan, kaya na-picture na lang ito. Okay, Mani. Kasi si Makoy nakasita. Makoy. Yes, Morning, Makoy. Sec. Good morning, Makoy. Makoy naman po. Please pass track. Isa lang question po. Since it is considered a transnational crime, okay, nakikita po ba ninyo na may involvement ang underworld, particularly ang Triad dito, more than PLA? Since Triad precedes the PLA by more than several centuries, no? So ang sakop nila, malawak ang sakop. So anong nakikita po ninyo? Is this a criminal syndicate or is this part of the PLA ploy? Well, sa totoo lang, anything is very possible at this point. Siguro kaya ito na isip po ninyo at ng ating publiko dahil sa ebidensya na nakikita natin. For one, maraming mga nakita roon sa Bamba na napakalaki at yung mga underground, di ba? So, hindi mali-discount yan. That's very, very possible. That's very, very possible. And of course, yung
gusto natin maano para manggaling sa kanya about these big syndicates. Because ako naniniwala, hindi kaya ni Alice na siya na mag-isa. No? Malalaki po ito. That's why siguro, humihingi siya na ang kanyang for security. No? Yes. Last question po. Yes. Since what has transpired, no, in part of the, sabihin na natin quote-unquote cluster pa. Ano naman tawag doon, no? Meron ba kayong cautionary tale to, no, para sa inyo? Nakikita po ninyo how in the future a government official or can conduct himself to avoid yung mga situations na biglang meron mga accidental selfies. Well, thank you, McCoy. No? For one, this is not, yung sa akin, it's not a selfie. Hindi po kami nakaganon. It's not a selfie. Kung makita niya may kumukuha, mukha nang sabi ko, dahil nga, dino-document namin yung kanya sasabihing sekreto, na kanya sasabihing hilig. So, hindi pinayagan yung record, kaya may kumuha ng picture. No? Ganun lang po kasi yun, just for documentation. So, nakatingin po ako, tingnan yung itsura ko, nakatingin po kami gano'n. Pero hindi ko maalala, nagpapakit nga, nakatabi ko palang ganun na itsura niya. No? Pangalawa, siguro, yung kasing mga kasama po natin dun from the NBI and the BI, totoo lang, ilang araw ng pagod yan eh. Hindi nga namin alam kung makukuha namin o hindi. No? Siguro, for them, para ba nung bigla mo nakuha, it's a sign of relief. Wow, nakuha na rin namin. Parang nagsa-celebrate na kami doon na nakuha rin namin. At least it will be one good news for our countrymen na naiuwi namin na isang taong kailangan iuwi. Who is Alice ko? Siguro it is in this light na nagkaroon po ng ganun po ang makakasama po natin. No? Ako yun ang naiisip ko po sa kanila. Suffice it to say, meron na kayong set na protocols to follow? Yes, siguro ganun na lang po. Siguro ilatag na lang po about this. No? Pag-aralan maigi kung how to go about this protocols. I think the DOJ has one. Thank you, Makoy. Sir, for ASEC Lavano, President Ferdinand Marcos Jr. earlier said that heads will roll over the incident. How many officials are we looking at and how high are we talking about in terms of positions? Well, actually, I was not made privy to the reports yet. I was just told that the only thing I can disclose at this point is that it's coming to an end. And we can expect that the results of the investigation will come out very soon. So as to the number, I cannot say. As to how high, I also cannot say because I am simply not privy to that information. Sir, when you say very soon, are we talking about this month, next month, within the year? Well, they also did not give a timeline. However, from the Secretary's direction, from the SOJ's direction, and his actuations, it seems to be perhaps this month. No? Although I cannot also guarantee that, because if other factors or other facts come to light, then it may be moved. No? We're not only looking at the possibility of public officials aiding and abetting, but we're also looking at the angle of private individuals as well. I don't think that, as mentioned by SILG earlier, she could not have done this alone. So meron talaga siyang network. And the POGO network is quite big. It's quite large. There's a web of these bosses, managers, supervisors that may be helping each other as well. And what is the justice sector doing to ensure that this will not happen again within our borders? Well, we are one with the congressmen and the senators when we try to look for possible ways to guard our porous borders. Not that I'm making any excuses here, but there are 7,107 islands in the Philippines, and we have one of the longest coastlines in the world as an archipelago. No? So it is quite challenging, but it's not a challenge that cannot be overcome with
course, with the help of legislation, with the help of proper law enforcement, with the help of all these other mechanisms and programs that we can instill. No? So the Secretary of Justice has also categorized this as a big challenge, but not something that is insurmountable. Hindi ko ba napakalaking assignment nun? Right now, siguro hindi lang 20,000 Filipinos ang nangingisda sa Marianas, sa Indonesia, sa Papua New Guinea. Lahat ng ito, walang mga passport, nakakalabas at nakakabalik ng ating bansa. At ito, hindi kaya bumili kahit yung handle ng pag-iaris ko. Walang pera itong mga ito, nakakalabas ng walang passport. Actually, yun yung mga tinitignan ko natin. In fact, yung Zamba Sulta is a way, no, to get to Sabah. And if you go there, actually, yung signal mo ay Malaysia na. There's a barter, right? So that's something that we really need to guard kasi that's also an avenue for human trafficking as well. We are one, no, with the congressmen and senators to find a solution. Tulong-tulong po tayo, dapat whole of government approach pa din ang pag-guard ng ating coastline. But we have to find a way. Kasi hindi naman po pwede na yung mga kababayan po natin ay they feel unsafe, they don't feel secure in their own country kasi pwede pala labas-pasok yung mga tao na walang immigration, not going through the immigration channel. So it is a challenge, it's a big challenge, but it's something that the government has to do for the Filipino people. Thank you po. Good morning, Secretary Avalos Benji Alan Codawar, Abanderati po. Nabanggit niyo po yung pagtutok po ng inyong mga tao. Una pala, congratulations. Yung po bang mga BI at saka immigration, mga nagpa-picture po ba? Ilang araw na doon po sa kay Alice po? Ilang araw na po sila po? Nauna po sila sa akin eh. Totoo lang, Benji, siguro mga 48 hours. Nauna sila sa akin ng halos isang araw. Hindi ko lang pala kung applicable yung tinatawag na Stockholm Syndrome na nagkaroon na po ng familiarization yung hostage at yung hostage data. Ito po naman po, arresting officer, in-arrest po. Hindi ko kaya nagka-develop ng code parang camaraderie yung process. Nawala po ngayon. Ang tawag po doon sa Cavite, hindi po nangyari. Mahalay. As a public servant, parang mahalay po yung nangyari. Kaya tama po yung sinabi niyo siguro, balikan niyo nga po. Okay, hindi naman kasi unang presenta si Alice Goo yung video na lumabas. Nung nandun po kami na sa conference, doon ko na siya una nakita yung na may tape. At tingin ko yun lang yata I'm not sure pero tingin ko parang hindi yata unang nakita ng BI at ng NBI ng ganun kalalapit I cannot talk for them, pero yun ang pagkakaalam ko. If ever siguro nagkaroon na sandali lang yun, pero mahigpit kasi mga Indonesian police Benji mahigpit sila. So, yung Stockholm, I don't think it will reach that point. No? Kasi mabilisan po ang lahat. Mabilisan ang operasyon po ito na inahabol talaga namin yung oras eh. Kasi isipin nyo, kung lumagpas kami na oras, kawawalan nila eh. Kawawalan po nila eh. Yun ang inabol namin at nakipag-usap po ako ng matagal sa kabilang siguro. Inabot ako ng more than 1 hour, more or less, more than 1 hour para kumbinsihin silang talagang ibigay sa atin si Alice Goo. I have to convince them. Yan po kabigat na pag-uusap po ito. Hi, Sir. Ako po sa GC from PB5. Yeah. Sir, just to clarify on the issue sa jurisdiction ni Alice Goo. Yes. Tama, you're willing naman na mailipat siya sa Senate? Yes. Ito lang yung GC. Sana maunawa ng ating kababayan. We only take orders from our boss. At ang boss po namin dito ay ang korte dahil siya yung nag-issue ng warrant eh. No? So kung anong sabihin ng korte o commitment order, siya nga nagsabi na dahil sa PNP eh. Akala ko nga sa BJMP dadalhin eh. Ang nag-order po lang ng korte, hindi po kami yun. We cannot do that on our own. It's the court that at tingin ko maganda naman ang ginawa ni Senator Hontiveros. I think she coordinated with the court at importante lang dito, lahat, maski araw-araw, dadalhin namin sa korte po yan, dadalhin po namin sa Senate, dadalhin po namin yan. At kung sabihin ng korte, sa Senate ka lang po, dadalhin po namin, maski na yan, dadalhin na po namin para
Mawala itong haka-hakang to eh. Di ba ho? So, yun na po. Sana maunawaan ng ating kababayan na since ang jurisdiction nito ay ang korte ang mag-uutos po sa amin. Hindi po namin pwedeng sawayin ang utos na yan. Once gawin namin yan, matidimanda po ang ating kapulisyan. Tapos sir, to clarify lang, tama yung nilabas na arrest warrant ng Tarlac Court stemmed from the draft complaint by the ombudsman. Tama po ba? Yes, tama. Na ang naging basis naman nun, yung una naming final, no? Yun ang una-una kasi at that time, nakita mo naman sabi ni Yusek Miko, no? Kailan lang nag-file itong iba na ngayon hinihil pa rin, no? So at that point in time, kailangan mapasuspindi namin si Alice at kinakailangan na mapatanggal namin siya sa pwesto na nagawa ng DILG po ito, no? Including the perpetual disqualification from office. Thank you. To ASEC Lavano. ASEC, doong budget hearing ng DOJ, I think, noong Thursday, nabanggit ni Yusek T na yung resolution on the qualified trafficking case is expected to be out next week. But you mentioned na parang may motion to admit counter affidavit. So will that affect yung possible na next week na out ng resolution? It's hard to speak. It's hard to speak for the panel prosecutors dahil we give them that independence to decide on their own. However, I can discuss yung factors that go into this. No? Una-una, hindi naman yan mag-file ng motion to admit kung wala siya dito sa bansa. So thank you to the operation led by Secretary Abalos, na iuwi siya. But if she had not been caught, she would not have been able to file this. At out of time na din po, no? Dahil yung naging the period for her to file a counter affidavit had already lapsed. So ito ay motion to admit na rin. So it's very possible also that the panel of prosecutors will not even acknowledge na nag-file sila ng motion to admit. Dahil out of time na din po. And it seems to have been filed out of convenience dahil nahuli siya, nandito na siya, gusto niyang i-reopen. Pero kung hindi naman siya nahuli doon at hindi siya naibalik ng ating SILG, then she would not have been able to file as well. So these are the factors that go into that. But I cannot speak for the panel of prosecutors in deciding whether or not they will honor the motion to admit. Asek yung sa issue ng trafficking, yung mga nahuli, ang tawag ay na-rescue. Eh bakit yung naman sila 4 na beses na-rescue? Yung iba nahuli sa Parañaque, na-rescue, nahuli ulit sa ibang ng Pogo. Paano natin sasabihin biktima sila? Sila ay biktima kaya ang term ay rescue. Pero kung 4-3 beses silang nahuli, saka pareha ng trabaho, hindi mo kayong suspect ng dapat ang mga ito. O paano patutunan ang trafficking? Mukhang willing. As it seems, itong mga nahuhuli itong foreign workers na magtrabaho sa Pogo. Actually, discuss ko rin to last time, no? In the international community, there is what you call the non-punishment principle when it comes to human trafficking cases. I understand, talagang yun din ang concern namin na kung palipat-lipat lang din sila ng Pogo operation, hindi ba sila din ay isang suspect na? Pero there are certain factors and certain psychological factors that go into this. Especially when you have become a slave. Because essentially human trafficking is modern slavery. So there is this mentality that builds up na hindi ka rin pwedeng lumihis pa doon sa inyong sa ginagawa no ng isang tao for a very long time. So it is actually a variant of Stockholm syndrome. So you have to look at the mentality also of the victims in this case, and it's internationally accepted that there is what you call a non-punishment principle when it comes to victims. But as long as you become a supervisor or you have a management role in the operations, doon natin masasabi na suspect ka na talaga sa human trafficking. Ako si Charlie. Sir, hindi ho ba yung mga hinahanap ninyo ay puro yung mga banker? Torak, Ramban, at saka doon sa Davao. Ang tanong ko po sa inyo, anong pananagutan ng local government? Bakit sa kanilang business, building permit, hindi naman nakalagay na may banker? Sa ilalim kung may underground.
Hindi ko ba dapat tingnan din yan, bakit yan? Pinapa-check nga natin sa building permit, no? Yung kanilang plano. Kasi dapat, kung may bunker ito, kung may tunnels ito, dapat nakasaad doon mismo sa plano. Ngayon, kasabihin naman ng city engineer, ito lang ho yung pinay nila eh. So mananagot dyan, yung may-ari ng property. Ba't hindi nyo nilagyan? Kasi kung magtatayo ka ng bagong, that's illegal. No? So either way, isa sa kanila mananagot. Either yung city o yung may-ari. No? Kaya yun ang pinapakuwak talaga yung plano nito. Kasi kung talagang nando sa plano na may bunker, matutugtog ka agad namin. No? At kung namang walang bunker at may makuha kami, well, may pananagutan ng may-ari niya. Good morning po, sir. Doon po sa, may pinakita po akong document na lumabas galing po sa Indonesian government yata na yung sa pagkaka-aresto kay Alice Go, which states that Alice Go is a citizen of the Philippines. So does that absolve Alice Go on the issue of her citizenship? And on the other hand po, kung siya po ay talagang Chinese citizen, nakikipag-coordinate po ba ang Philippine government sa Chinese government? Ay, kung siya po ay Chinese citizen, nakikipag-coordinate po ba ang Philippine government sa Chinese government regarding her cases? Napag-usapan po namin yan kahapon. First of all, the reason why hindi nagamit ni Alice Go yung passport niya ay dahil kinancel na po ng Indonesian government. Linacklist na po yung kanyang passport, kaya hindi na niya magamit. Now, in-issue po itong travel document para lang makabalik siya dito sa Pilipinas. Dahil wala nang visa po yung visa niya. So, in the Philippine Passport Act, which is quite new actually, sinasabi doon na hiwalay po yung pag-issue ng travel document doon sa issue ng citizenship po. So, it is not the best evidence of citizenship. You have to separate or delineate between the two. Hindi ibig sabihin na inisyuhan ka ng travel documents, Filipino citizenship ang binibigay sa'yo. You have to be able to differentiate because it is also not the best evidence of citizenship. So, yung pangalawang tanong niyo naman po na kung nagko-coordinate po tayo sa Chinese, hindi pa po natin ginagawa yun because that would be, there are certain things that have to be done first here locally in our domestic courts, the investigations, the cases that were mentioned a while ago, bago natin isipin yung Chinese government. Because if we let her go, we essentially lose the opportunity to charge her for the crimes that she committed here in the Philippines. Kawawa naman po yung taong bayan natin na nasaktan, naging slave doon sa mga operations nila kung hindi sila mananagot dito muna sa Pilipinas. So, I think that is a conversation to be held in the future. And if you actually look dun sa 87 counts of money laundering that she's being charged with, I believe the AMLAC was a resource person in recent Senate hearings, and they said that if all of them go through at convicted siya sa lahat, it's about 1,200 years. Kasi cumulative po yan. So, we don't want to even talk about the Chinese government at this point dahil marami pa po siyang kailangang face dito sa Pilipinas. Actually po, whether she's a Filipina or a Chinese citizen is not something that is relevant to the cases. We will pursue the cases as Alice Guo or Guo Waping as the case may be. Pero it does not change the fact na yung kinakasuhan natin ay yung tao na yun. So, hindi muna natin pinapag-usapan po yung citizenship niya. Sir, a former spokesperson, Harry Roque, I understand that the DOJ earlier issued a lookout bulletin against him and several other officials, but with the developments from the House investigation as well as with the PAOK saying that it's hard to ignore na coincidence lang yung pag-prop up ng name niya doon sa investigations nila. Has the DOJ started its own fact-finding against the former spokesperson? Well, he is part of the
web that we are looking at because precisely lumabas yung pangalan niya doon sa sa mga documents. But we are following very closely the investigations being held at the House, especially in Quadcom. So we will probably wait for facts to come out from the Quadcom, ask for a report, and hopefully use that as basis to conduct further investigation. What cases can be possibly filed against the former spokesperson? It's hard to say right now. We have to see the whole universe of facts first to be able to come up with a better assessment. Secretary Bernard, malapit ng eleksyon, nakita natin kung gaano kalaki. At hindi pala nakita. Nagkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki ang pera ng Pogo. Isa pa lang yun, ang Borac pa lang, at saka yung yung isang pamban, nakakalula ng halaga. Sa palagay niyo po ba, may peligro na magamit ulit ang pera ng Pogo sa darating eleksyon? Well, number one, wala na po tayong Pogo. Dineklara po ng ating mahal na Pangulo yan. I think may winding up na po niyan. But what we're after right now, kasi talaga may lisensya. Yung mga illegal na kamukha na nakuha at recently sa Cebu, sa Mactan. Kasi yun ang dapat bantayan ngayon na baka magpailalim yan, magtago. Kamukha po nito kay Alice Go, puro mga illegal po ito. Sa Porac is also illegal, meaning wala pong lisensya po itong mga ito. Yun ang mabigat dito. Kaya dapat as early as now, pinag-uusapan na yan. Sino yung listahan ng mga trabahador dito? Pagkatapos by the time na ilang buwan na lang yan, saan sila pupunta, dapat we must make sure na makaalis sila lahat ng bansa. Napaka-importante po nun. So, as early as now, I think ito'y nilalatag na ng PAGCOR, ng PNP, ng PAOK-PF, ng DOJ, kung paano ang winding up dito at to make sure wala na mag-illegal na ganito. Nagpunta po ako dati sa Pampanga, sa Region 3, na kung saan lahat ng Region 1, 2, and 3, nagkaroon kami ng summit, pinatawag ko lahat ng mga mayors, na sinabi ko, ibahay-bahay nyo na. Gamitin nyo ang business license office ninyo. Gamitin nyo ang Bureau of Fire, pati yung fire pinatawag ko. At even sanitation, pinatawag ko dahil may karapatan ang mayor mag-check. Para i-check nila, sumama na yung PAGCOR, bawat lugar, bawat i-check na nila para ma-weed out itong mga illegal na ito. At yun, itutuloy po namin yun, yung ganung klaseng summit. We had it at Pampanga, na kung saan dumalo ang mga tiga Region 1, 2, and 3. Susunod yung the Visayas. At nagpa-issue ako ng memorandum circular addressed to all local government unit to give me an inventory of all of these POGO in their places, including yung sa mga CESA, to coordinate with CESA, to coordinate with yung mga economic zones, to coordinate para makuha namin yung mga listahan nito. But further than that, importante, ibahay-bahay talaga ito. Para mawala itong mga illegals na ito na kamukha ng nangyari na ito dito recently sa Mactan. May binanggit ang chairman ng PAGCOR na out of so-called more than 200 dati na Pogo, 40s na lang yung natitira. At sinabi niya na ito ay nasa Metro Manila at sa Calabarzon area lamang. So meaning, outside of the two regions, illegal na ito. At siguro, dahil dati silang legal, hindi ba alam ng mga mayor kung saan sila nagiging? Yes, yun ang point ko. Yung licensed, parang baril yan. Kung lisensyado baril mo, di mo gagamitin itong sa illegal dahil matitrace ka. So, ang lumalabas ng mga reports ngayon, yung mga walang lisensya talaga. Kaya nga, aside from, inuna ko na yung lugar ng Pampanga, ng Region 3, 2, and 1, next time pupunta kami sa Visayas para tapos sumunod Mindanao para katukin na lahat ng mga alkalde, lahat ng LGUs tungkol dito. I-beat out na, ibahay-bahay kung kinakailangan. Ganun ang dapat mangyari dito. Kasi kamukha nito, tama ka, Metro and Cavite. Pero ang mga nahuli natin outside of these areas at madadami. At inimbita po namin dito kasama ang DOJ, Department of Justice,
Kasama po rito ang PAOK, si Gilbert, kasama namin sa summit na ito. Tapos, iba pa hong ahensya ng gobyerno. At ang BFP, ang Bureau of Fire, because they have that authority na pasukin ang establishment para mag-check tungkol sa sunog. No? At sa mayor naman, you have that authority to check sa license. Kung talagang sinusunod ang lisensya mo. At even yung tinatawag na sanitation. No? Kasi kung hindi sinusunod ito, pwede mo ipasarado yung establishment. Yun po ini-invoke po namin dito at yun ang ginawa namin memorandum ng circular. Kailan ba ito? Hinaan na ba ito sinabi? MC. Mga 2 months ago, 3 months ago. Matagal ko nang ginawa yun eh. Nilabas ko sa lahat eh. Anyway, I'll give you a copy of that. Mike, si Bakuyan. I-discuss muna. So, there's a people visit happening from September 9 to 11. Yesterday, actually, lumabas ang balita na ang president ng Timor-Leste mismo, si Jose Ramos Horta, mentioned that it will not be too long before he will go home. At sabi niya na he is an expert in international humanitarian law, and all these appeals to the UN, even to the Pope, are of no moment. Meaning to say, hindi po ito hindrance sa pagbalik niya dito sa Pilipinas. And I don't think that the president of Timor-Leste wants him to stay any longer. So ready na po tayo, nag-coordinate din po tayo sa DILG. Again, this is a whole-of-government approach that we are doing in the case of former Congressman Teves. And we hope to execute everything, our operation, right after the papal visit. When do you expect him na papalik? Well, that will depend on the authorities of Timor-Leste. Expect mo lang. Nasa tayo ako. Isa pang tanong ko, at least tayo ni Wagoping, okay? Meron pa bang nakikita kayo na implicated dito sa sa kaso ng doon sa mga ibang local officials natin? Yung pong kaso sa Bamban, okay. Yung sa Banban, ang kinasuhan po namin ay yung pong local officials na, si Mayor Goo, no? At sinuspindi ng ombudsman, kung hindi ako nakakamali, lahat ang vice mayor, ang mga konsehal. Isa lang mo na iwan doon, yung nag-oppose, no? Na ngayon acting mayor for 3 months. So yun po ang ginawa namin sa kaso po namin. Lahat ng local officials mismo po ng Banban. Yung pong kanina sinasabi, ito to all city and municipal mayors, punong barangay, concerned local government, department heads, officials, DILG regional, provincial, and city directors and others concerned. Subject, inventory and monitoring of local online gaming operations. So, ginawa ko po ito noong June 18, 2024. Kasi nga gusto ko, simutin na yung tao-tao na, yung bahay-bahay na. Ganun na gawin po rito para maano ko. Kasi concerned kami yung mga nahuhuli yung mga illegal, napakarami eh. Yun ang mabigat po dito. Secretary, bago pa, sa unang bahagi pa lang ng investigation dito, well, nalaman na ng dual citizenship ni Alice, pero may katulog may suwal. Narinig kami. Yung bang mayor na sinasabing boyfriend ni Alice Go, na seemingly sa mga pagdilig ng Senate, ay ano daw, nagmamanage. Diyan mo may kaso? Hindi pa ho umabot sa akin yung gano'n. Siguro, imbestigahan po muna maigi ng NBI, ng police, tsaka i-final na lang po natin kung sakali. Kasi sa Pangasinan nagtatalo rin yung mga taga-Pangasinan. Sinedo ba sa kanilang dalawang mayor? Kung ano pong findings, may proseso naman po tayo at susundin po natin. Kat, bago tayo pa. Sir Kiboloy, sir, on the topic of Kiboloy, just now, an hour ago, the PNA reported that an armed Philippine National Police Navy personnel were body searched
by members of the KOJC before they began searching for Apollo Kibuloy. Is that regular? Is Ano? Sorry. Sir, yung police yung kinakapan. Police Yung ang mga kinakapan? members. Yes, sir. According to the... Okay, siguro lahat tayo rito alam natin kung ano yung sagot dito. Parang mali naman yata yung police pa yung kakapkapan. I'll have to look into that news item, titignan ko muna. Pero ang police ang kinakapan, offhand, dahil hindi ko pa nababasa yung kung ano, parang hindi tama yun. No? Yun ang sagot ko. Basahin ko na quickly para mas maayos yun. Hindi, kasi I do not know the integrity, the truthfulness of that report. I would like to investigate this anong circumstance dito. But generally speaking, dapat ang pulis yata nagkakapkap. It's not the other way around. No? Tignan lang muna natin yung circumstantial nito kung anong nangyari. The arrest dragging on, what is the main hurdle of law enforcement officials as to why they still can't find Kibuloy? And for the DOJ, do you have information if the pastor fugitive is still in the Philippines? Okay, number one, this is a 30-hectare property. Parang ito sa malaking golf course. Kung titignan yung layout nito, napakaraming buildings nito. No? And there are so many intelligence reports that really kailangan i-exhaust ng police bago ito. Sayang naman parang ito na-check ko na, ito na-check. Halos kalahati ka na rin matatapos mo na no? So, it is at this point na kasi merong warrant of arrest. The goal is simple, to get Pastor Kibuloy. Ganun na po kasimple ito. No? Parang kay Alice ko is to get her in the Philippines. That's the mission and we accomplished that. Now, kay Kibuloy, yun nga, napakalaki, ang daming mga structures there. No? And one thing is that, remember, Pastor Kibuloy is a very influential person. No? At any given time, pwede siya magpatawag ng tao. So, maraming dynamics, no? How to maintain peace there. At the same time, in Davao itself, na dapat din, wag naman masyadong maano ang city, na maipit sa traffic, etc., mag-normalize ito. So, these are some of the dynamics that we have to contend with. But most importantly, the most important of all is to get Pastor Kibuloy. So, wala pa po kaming na-receive the information. However, in June 7, an HDO was issued by the Pasig Court po. Ang instruction po ng korte doon ay to furnish a copy of this whole departure order to the Consular Services Division of the DFA and the Bureau of Immigration under the Department of Justice. So, given that, he is supposedly not allowed to leave because of this whole departure order. Sir, si Alice ba din naman not allowed to leave pero naka-leave pa rin? Actually, that was an ILBO that was issued there, no? Kaya, well, of course, I mean, that's what we were saying a while ago, it's a big challenge looking out for this, pero sa tingin ho natin, dahil napaka-high profile din naman itong Pastor Kibuloy, he will have to go through immigration personnel. And there's no information yet that he had gone through any immigration process, so we assume that he is still here in the country. Sir, for SILG, sir, may instructions po kayo kay Davao City Mayor Sebastian Duterte with regard to the KOJC operations? Actually, wala naman akong instruction sa kanya. No? We have our own responsibilities as stated in the local government code. Kampanya niya lang yun. Ganun lang kasi dito. Ang sa akin lang, alam mo, nung umpisa kasi itong KOJC, emotions are very high. No? Pero ngayon, nakita naman siguro ng publiko, ng tao, kung anong ginagawa ng pulis, kaya medyo bumaba ng emotions, nakakagalaw na ang pulis at nakahanap na siya. Yes, sir. Since nag-issue ng warrant para si Pastor, may na-receive pa tayong any intelligence report na possibility na lumabas siya ng bansa or talagang ang intel report ay nandun lang siya? Ang intel report po namin ay nandun pa siya. At meron kami mga developing, magandang development. We've got good developments right now na
Hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo. I've been receiving this report since yesterday. Sir, di ba si dating Bucor Director Bantag nagtatago din, di malaman. So, isa yan sa ehemplo. Pangalawa, nagtago yung mga guo, lumabas ng bansa, nahuli. Do you think na sa mga wanted, papangarapin pang lumabas ng bansa para susunduin na lamang? Ganito po, no, pinapakuha ko sa police lahat ng mga wanted na nahuli nila for the last 1 year. I'll present it to the media. Siguro ito yung mga sensational lang. Pero nakatutok na rin kami kay, of course, sa iba rin pa rin na wanted. Ito si Teves, nakita naman natin, malapit na. Kibuloy is one thing, and of course, si General Bantag is another thing. Okay. Now, can you have the last question? Kasi, Last question, okay. Okay ba? Sir, one po from Jimmy. Sir, Yes. since ang order lang po against Wesley is from the Senate, paano po natin nahabulin si Wesley? Pwede na yun. Just give us this thing, pwede na yun. Give us an age of anything that's legal. We will make the most out of this. At of course, we are now working with our counterparts abroad about this. Pero sir, nung kay Alice Go, sir, nangyari din ito, parang wala pang push na kunin siya eh. Pero yun nga, nung dumating na yung mga kaso sa ombudsman, tsaka lang natin siya nakuha. Pero hindi pa mahihirapan ng authorities na kunin si Hindi Wesley? naman, sabi nga ni Artusek Caravano, is illegal exit eh. Lumabas siya ng illegal. So, actually, pwede ma-deport yan. Makuha na ibang bansa yan. That's deportation procedures. No? But at least important, mapinpoint ko muna siya kung nasaan siya. So, ito'y, tingin ko malapit na rin. Asik na ba Yes. po? May mga nakikita po ba tayong pwede ikaso sa kanya para mapalakas po push na humihin siya? Well, obviously, yung illegal exit is really the fastest way to get him back here. The investigations are still ongoing, and just like Alice Guo, cases are on the way. So, as of right now, dahil lumabas siya ng illegal, dahil hindi siya dumaan sa tamang proseso ng immigration, then that is enough basis already to deport him back here to the Philippines, which is also coincidentally the fastest way to get him back here to the Philippines. Dahil kung law enforcement issue siya, ang tamang proseso naman doon ay extradition. That is a longer process and requires a lot more resources. Pero itong deportation would be faster because precisely lumabas siya na walang paalam sa ating immigration authorities. Thank you. Sir, salamat po. Yeah. Well, at this point, ako po yung nagpapasalamat dito po sa Dapo Media Forum sa ating mga kaibigan at sa mga nanonood po. Sana naman po yung aming side ay naliwanagan po ang ating mga kababayan sa lahat po ng mga nangyari kay Alice Go. At hindi po kami titigilan at hindi po namin mahuli pa yung iba pa. No? Of course, Teves is there, si Wesley is there, at yung iba pa, Kibuloy, hindi kami titigil, and of course, si General Bantag. Sa akin lang po, kay Alice Go, as I always say, punta kami roon, hindi namin alam kung mahuli siya o hindi. Ang importante, mission accomplished, na ibalik po namin si Alice Go sa Pilipinas. Maraming salamat po sa kasi. We thank the SILG for leading the operation. Ito ay isang truly full of government approach. And for a lot of these significant cases which really go into the peace and security issues here in the Philippines, that is what is required, that all law enforcement agencies work together hand in hand para po kamit natin ang justisya and we restore peace and order in our country. So maraming salamat. Salamat po. Salamat kay Yusek at kay Asek. Salamat po sa akin.